Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! GMRC Grade 5 Quarter 1, Week 7. Layunin: naisa sa buhay at nakapagsasanay ang pananampalataya sa pamamagitan ng paglalaan ng oras ng pananalangin at pagbabasa ng mga banal na aklat. Naiisa-isa ang mga kahalagahan ng sariling pananampalataya. Nahihinuha na ang kahalagahan ng sariling pananampalataya ay nagpapatatag ng kalooban na pinanggagalingan ng wastong asal at pag-alam ng mabuti at masama. Nakabubuo ng refleksyon o mga paraan ng pagbibigay halaga sa sariling pananampalataya. Naipaliliwanag na ang kahalagahan ng banal na aklat, babasahin o katumbas nito sa sariling pananampalataya o paniniwala ay mahalagang paraan upang maingatan at mapalalim ang kanyang pag-unawa sa mga mahahalagang aral ng kinabibilang relihiyon. At naisasakilos ang wastong paggamit at pag-iingat ng banal na aklat, babasahin o katumbas nito ng sariling pananampalataya o paniniwala. Unang araw, ang kahalagahan ng sariling pananampalataya at ang pagbabasa at pagninilay ng gawi ayon sa banal na aklat ay nagpapatatag sa kalooban mula sa wastong pag-uugali at paggawa ng mabuti at pag-iwas sa masama. Ngayon ay magbalik-aral muna tayo. Basahin at unawain ang bawat pangungusap. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isipin ang mga aklat na iyong nabasa na. Pumili ng 5 na iyong naging paborito at isulat ang mga pamagat o pangalan ng mga ito sa mga larawan ng aklat na nasa ibaba. Ang banal na aklat ay napakahalaga sa ating pananampalataya. Ito ay isang espesyal na aklat na naglalaman ng mga salita at mga aral mula sa Diyos. Sa pamamagitan ng banal na aklat, natututunan natin ang tungkol sa ating kinikilalang lumikha, sa kanyang pag-ibig at sa mga katuruan na dapat nating sundin upang maging mabuting tao. Mayroong maraming banal na aklat, at sa bawat aklat na ito, makikita natin ang mga kwento ng mga propeta, mga aral sa pagmamahal at pagpapatawad, at mga gabay sa tamang pag-uugali. Sa pamamagitan ng pagbabasa at pagninilay sa banal na aklat, lumalalim ang ating pananampalataya at nauunawaan natin ang kahalagahan ng pagiging mabuting tao. Ito rin ang nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa sa mga panahong may mga hamon sa ating buhay. Kaya mahalaga na lagi nating suriin at unawain ang mga mensahe ng banal na aklat at sundin ang mga aral na itinuturo nito upang maging mas mabuting tao at mas malapit sa kanyang pananampalataya. Narito ang ilan sa mga pangunahing banal na aklat sa iba't ibang relihiyon. Para sa mga Kristyanismo, ang tawag ay Biblia. Ang Biblia ay binubuo ng Lumang Tipan at Bagong Tipan. Sa Lumang Tipan, matatagpuan ang mga sinaunang katuruan at mga kwento ng mga propeta. Sa Bagong Tipan naman, mababasa ang mga salita at mga gawa ni Hesukristo at ng mga unang Kristiyano. Para sa mga Islam naman, ang tawag ay Quran. Ang Quran ay tinuturing na pinakabanal na aklat sa Islam. Ito ay binubuo ng mga salita na itinuturing na ipinahayag mula kay Propeta Muhammad mula kay Allah. Naglalaman ito ng mga aral sa pananampalataya, etika, batas at iba pa. Para sa mga Budismo ay ang Tipitaka o Pali Canon. Ito ang pangunahing banal na aklat sa Theravada Buddhism. Binubuo ito ng 3 bahagi: Vinaya Pitaka o mga alituntunin sa monastiko,
Sutta Pitaka, mga sinasabi ni Buddha. Abhidhamma Pitaka, mga theoretical na pagsasalarawan. Para naman sa mga Hinduismo ay Vedas o Bhagavad Gita, isa sa mga pinakamahalagang teksto sa Hinduismo. Ito ay bahagi ng epikong Mahabharata at naglalaman ng mga turo ni Krishna kay Arjuna. Tinatalakay nito ang mga konsepto at mga tungkulin sa pananampalataya. Para naman sa mga Judaismo ay ang Tanakh. Binubuo ito ng 3 bahagi: Torah, mga katuruan at kwento ng panimula; Nevi'im, mga aklat ng mga propeta; at Ketuvim, mga aklat tulad ng awit, mga kawikaan at iba pa. Ang Torah o Pentateuch, ang pinakamahalagang bahagi ng Tanakh. Ngayon, isulat ang nawawalang letra sa bawat kahon upang mabuo ang hinahanap na salita. Gamiting gabay ang kahulugan ng bawat salita na nasa ibaba. Ikalawang araw, ang kahalagahan ng sariling pananampalataya at ang pagbabasa at pagninilay ng gawi ayon sa banal na aklat ay nagpapatatag sa kalooban mula sa wastong pag-uugali at paggawa ng mabuti at pag-iwas sa masama. Kaugnay ng naunang paksa, pagpapakilala sa mga banal na aklat o babasahin sa mga piling pananampalataya sa bansa. Ngayon, suriin ang mapa ng pananampalataya o religion map ng bansa. Ang Pilipinas, kagaya ng ibang mga bansa, ay may mga iba't ibang mga relihiyon. May karapatan ang bawat mamamayan na pumili ng relihiyon o pananampalatayang nais niyang samahan o salihan. Narito ang ilan sa mga pangunahing relihiyon sa Pilipinas. Una ay ang Katolisismo. Ang Katolisismo ang pinakamalaking relihiyon sa Pilipinas. Ito ay dala ng pagpasok ng mga Espanyol noong ika-16 siglo. Ang halos 80% ng populasyon ng Pilipinas ay Katoliko. Protestantismo. May mga iba't ibang dimensyon ng protestante sa Pilipinas tulad ng Iglesia ni Cristo, United Church of Christ in the Philippines, United Methodist Church at marami pang iba. Ang mga protestante ay may malaking bilang din ng populasyon, lalo na sa mga lalawigan at sa ilang urban areas. Islam. Mayroong significant na populasyon ng mga Muslim sa Pilipinas, partikular sa Mindanao at mga karatig na rehiyon. Ang mga Muslim ay bumubuo ng mga 5 to 10% ng populasyon ng bansa. Iba't ibang katutubong relihiyon. Bago pa man dumating ang mga dayuhang relihiyon sa Pilipinas, mayroon ng mga katutubong pananampalataya sa iba't ibang tribo at kultura sa bansa. Marami sa mga ito ay nananatiling aktibo hanggang sa ngayon. Iba't ibang sekta at bagong relihiyosong kilusan. Bukod sa mga pangunahing relihiyon, mayroon ding mga sekta at bagong relihiyosong kilusan sa Pilipinas na may malaking impluwensya sa ilang mga komunidad. Ito ay kinabibilangan ng mga grupo tulad ng Iglesia ni Cristo, ang Dating Daan at marami pang iba. Pumili ng 2 banal na aklat mula sa ating mga napag-aralan. Una ng graphic organizer sa ibaba upang higit na maunawaan ang kahalagahan ng mga napiling banal na aklat sa pananampalataya. Maaaring gumamit ng mga mapagkukunan sa internet upang masagutan ito. Isulat sa loob ng gitnang bilog ang banal na aklat sa iyong kinabibilangang pananampalataya. Isulat naman sa mga linya ang mga aral na tutunan mo sa pagbabasa at pag-aaral nito. Maaaring magdagdag ng mga linya sa paligid ng bilog. Kaugnay na ikalawang paksa, mga alituntunin at pamantayan sa kahalagahan ng banal na aklat.
Isulat sa harapan ng larawan ng aklat ang tawag o pangalan sa banal na aklat sa kinabibilangang relihiyon. Isulat sa unang kahon ang kahalagahan nito sa iyong pananampalataya. At sa ikalawang kahon naman ang mga alituntunin sa pangangalaga o pagbibigay halaga dito. Itugma ang katawagan sa banal na aklat sa bawat relihiyon. Pumili ng talata o verses o nilalaman mula sa banal na aklat sa relihiyong kinabibilangan na ginagamit mong gabay sa iyong pamumuhay at pananampalataya. Isulat ito sa loob ng kahon at sa ibaba nito. Ipaliwanag kung bakit ito ang iyong napili. Ikatlong araw, ang kahalagahan ng sariling pananampalataya at ang pagbabasa at pagninilay ng gawi ayon sa banal na aklat ay nagpapatatag sa kalooban mula sa wastong pag-uugali at paggawa ng mabuti at pag-iwas sa masama. Kahalagahan ng banal na aklat sa espiritualidad ng tao. Ang banal na aklat o mga sagradong teksto o sulatin ay may mahalagang papel sa pananampalataya ng maraming tao, kasama na ang pamilyang Pilipino. Narito ang ilan mga halimbawa ng kahalagahan ng banal na aklat sa pananampalataya. Nagsisilbing gabay sa pananampalataya. Ang banal na aklat ay naglalaman ng mga aral, turo, gabay sa pamumuhay na nagmumula sa pinaniniwalaang Diyos o mga banal na nilalang. Ito ang nagbibigay liwanag sa mga individual tungkol sa tamang landas ng moralidad at pagpapahalaga. Nagbibigay daan sa pagpapalalim ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng pag-aaral at pag-unawa sa mga teksto na banal na aklat, ang mga tao ay nagkakaroon ng pagkakataong palalimin ang kanilang pananampalataya at personal na ugnayan sa kanilang Diyos o Diyosa. Nagsasaad ng mga paraan ng pagbibigay galang at pagsunod. Ang mga banal na aklat ay naglalaman ng mga batas, kautusan at mga payo na dapat sundin ng mga mananampalataya. Ito ang nagbibigay ng batayan para sa tamang pag-uugali at pakikisama sa lipunan. Nakapagbibigay pag-asa. Sa mga panahon ng pagsubok at pagdurusa, ang banal na aklat ay nagbibigay ng konsolasyon at pag-asa sa mga mananampalataya. Ang mga salita ng pag-asa, pagmamahal at pangako ng biyaya ay nagbibigay lakas sa mga naghihirap. Nagpapaalala ng mga paraan ng paghahanda sa mga seminaryo at ritual. Ang mga banal na aklat ay naglalaman ng mga gabay para sa mga seremonya at ritual ng pananampalataya tulad ng mga kasal, binyag at iba pa. Ito ay nagtutulong sa mga mananampalataya na maging maayos at makabuluhan ang kanilang partisipasyon sa mga seremonya. Hatiin ang klase sa 4 na pangkat. Ipagawa sa bawat pangkat ang mga sumusunod na gawain. Inaasahan na maipapakita ng mga bawat pangkat ang kahalagahan ng banal na aklat sa pananampalataya ng tao gamit ang gawaing naatas sa kanila. Ngayon, sagutin ang katanungan sa ibaba. Gumamit ng 10 hanggang 15 pangungusap sa iyong kasagutan. Ika-4 na araw,
ang kahalagahan ng sariling pananampalataya at ang pagbabasa at pagninilay ng gawi ayon sa banal na aklat ay nagpapatatag sa kalooban mula sa wastong pag-uugali at paggawa ng mabuti at pag-iwas sa masama. Matapos mong malaman ang kahalagahan ng banal na aklat sa pananampalataya sa kinabibilang relihiyon, mahalaga din na malaman mo ang wastong pangangalaga at paggalang dito. Ang wastong pangangalaga at paggalang sa mga banal na aklat ay mahalaga upang maipakita ang respeto at pagpapahalaga sa mga sagradong teksto ng isang relihiyon. Narito ang ilang mga paraan kung paano ito maipapatupad. Panatilihin ang kalinisan at kayusan nito. Ng mga banal na aklat ay dapat panatilihing malinis at maayos. Dapat itong ilagay sa isang lugar na malayo sa dumi at alikabok upang mapanatili ang kalidad at integridad ng aklat. Siguruhin na walang nakatuping pahina o matigas na bagay na nakaipit sa loob na maaaring maging dahilan ng pagkapilas. Sa tuwing binabasa ang aklat, iwasan din na ilapit ito sa anumang inumin o tubig upang hindi mabasa at mapunit. Maglaan ng isang maayos na taguan o lalagyan nito. Sa karamihan ng relihiyosong tradisyon, ang mga banal na aklat ay inilalagay sa isang espesyal na lugar sa loob ng simbahan, templo o altar. Dapat itong ituring na banal na lugar at igalang ng mga mananampalataya. Iwasang masira o paglaruan ito. Ang mga banal na aklat ay hindi dapat paglaruan, sirain o pagtakpan ng iba pang bagay. Dapat itong alagaan at pahalagahan upang mapanatili ang kanilang kabuang pagiging sagrado. Palagian itong basahin at pag-aralan. Ng wastong pangangalaga ay kinabibilangan din ng regular na pagbabasa at pag-aaral ng mga banal na aklat. Sa pamamagitan nito, ang mga mananampalataya ay nagpapakita ng paggalang sa kanilang mga aral at turo, at nagpapalalim sa kanilang kaalaman sa kanilang pananampalataya. Unawain at igalang ang nilalaman nito. Sa pagbabasa at pag-aaral ng mga banal na aklat, mahalaga rin na maintindihan at igalang ang kanilang nilalaman. Ito ay sa pamamagitan ng pagsunod sa mga aral at turo na ipinapakita sa mga teksto, pati na rin ang pagkilala sa kanilang mga sagradong mensahe. Sa kabuuan, ang banal na aklat ay nagbibigay ng gabay, inspirasyon at lakas sa pananampalataya ng mga tao. Ito ang nagpapalalim sa kaalaman at pag-unawa sa ating kinabibilangang relihiyon at nagtuturo sa kanila ng tamang pamumuhay batay sa ating mga paniniwala. Nararapat lamang ang wastong pangangalaga at pagpapakita ng paggalang dito. Punan ang pangakong pahina sa ibaba. Basahin at suriin ang bawat pahayag. Isulat ang T sapat lang bago ang bawat bilang kung wasto ang isinasaad nito at M naman kung mali. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!